Okay, basahin natin ang aklat ng Mateo chapter 5, verse 10 to 11. Mapalad ang mga inuusig na dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Amen. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Yung mensahe ng ating Panginoon, naway maging bukas ang ating mga puso na tanggapin ang kanyang salita. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, minsan sa buhay natin, na-unfair tayo sa mundong ito. Madalas, kinukumpara natin yung buhay natin sa ibang tao. Feeling natin na para bang yung ating Panginoon ay unfair. Para bang hindi okay, hindi patas ang Panginoon sa buhay natin. Para bang minsan, iisipin natin, Lord, nasusunod ko naman ng iyong kalooban. Lord, nagagawa ko naman yung tungkulin ko bilang isang mananampalataya, pero bakit ganito? Sa mga mananampalataya, madalas, naikukumpara nila yung sarili nila sa kapwa nila. Dahil nga, napakadaming bakit sa harapan ng Panginoon. Ang dami nilang katanungan, Lord, bakit? Bakit ganito? Bakit ganon? Bakit siya? Bakit ganito? Pero hindi natin madirect ang ating Panginoon na, Lord, naiinggit ako kasi nga, maganda ang buhay niya, bakit siya wala siyang pananampalataya, pero napakaganda ng kanyang pamumuhay, para bang perfect na yung buhay niya. Para bang wala ka na masasabi na kamalian sa buhay niya na siya na yung pinagpapala, pero ako, para bang pinagkakaitan mo ako ng pagpapala kahit yung mga dasal ko hindi mo tinutugon. Parang unfair naman, Panginoon, na ako ay naglilingkod sa iyo, pero para bang sarado ang pintuan ng langit para ibuhos mo ang pagpapala sa buhay ko. Pero alam niyo ba kung ano bang tunay ng pagpapala sa harapan ng ating Panginoon? Sabi niya nga, sa binasa natin, mapalad ang inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi niya rin, mapalad ang mga nilalang inuusig ng tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan, pawang kasinungaling dahil sa akin. Sabi niya, magsaya kayo at magalak sapagkat may gantimpala kayo sa langit. Sa panahon ito, isipin natin na para bang napakapalad ng mga tao, pero sa paningin ng ating Panginoon, mas mapalad pala tayo. Mapalad tayo kasi nga inuusig tayo ng ating mga kaaway. Inuusig tayo dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Although na tayo naghihirap sa mundong ito, pero sabihin man natin na mapalad sila sa mundong ito, pero sa harapan ng ating Panginoon, mas mapalad tayo. Mas mapalad ang ating pamumuhay dahil sinusunod natin ang kanyang mga salita. Yun ang tunay na pagpapala. Yun ang tunay na mapalad sa buhay. Kaya nga, huwag natin ikumpara yung buhay natin sa ibang tao. Sinasabi nga ng ating Panginoon, huwag natin ikumpara yung mga ginagawa natin. Ibig sabihin ng ating Panginoon, lumalabas yung timbangan natin na kung saan hinuhusgahan natin ang kapwa natin batay lamang sa mga ginagawa natin. Doon tayo nagbabase para sa mga pagpapalang natatanggap ng mga tao. So sabi nga ng Panginoon, huwag mong ipagmalaki ang lahat ng mga ginagawa mo. Sa harapan ng ating Panginoon, dapat mong ipagmalaki yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag ang inyong mga ginagawa. Kaya nga kung ano man na dinaranas mo sa iyong buhay, ipagpasalamat na lang natin ito. Pagpasalamat natin ito ng buong puso. Kasi nga, the more na dumaranas tayo ng maraming mga pagsubok sa buhay, mas sumasagana yung biyaya ng ating Panginoon sa atin. Although hindi pa natin nakikita sa mata natin, pero ang sabi ng Panginoon, magalak ka dahil malaki ang gantimpala mo sa langit. Although nagdurusa tayo sa mundong ito, sila'y pinagpapala, pero ikaw, mas the best ang pinagpala. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa harapan ng ating Panginoon. Yun ang pinaka-the best na matatanggap natin na pagpapala sa harapan ng ating Panginoon. Alam mo natin na sa mundong ito, napakaraming wasak na pamilya. Maraming mag-asawa ang naghihiwalay. Mostly ang dahilan nila, pera. May mga tao na hindi na kaya yung pagtitiis ng hirap. Kaya nga ang ginagawa nila, naghahanap sila ng ibang asawa na kung saan makukumpleto yung hinahanap nila.
sa pamagitan ng pag-aasawa, makikipaghiwalay sila sa kanilang asawa para lamang makamtan nila yung pangarap nila. Maraming mga tao, mag-asawa na naghihiwalay dahil sa pera, dahil sa kahirapan, di na nila kayang tiisin ang hirap na iyan. Kaya nga, bilang mga mag-asawa, dapat kayo maging matatag sa pananampalataya. Nang sa gayon, dumating man yung mga pagsubok sa buhay ninyo, matatag kayong dalawa, hindi kayo matitinag ng kahirapan. Kaya bilang mag-asawa, dapat alam ninyo kung paano kayo susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag niyong isipin na naghihirap kayo ngayon, kinakailangan dumating na yung panahon na mostly kasi ang maririnig mo sa ibang tao, sana dumating na yung panahon na iyon na kami ay pagpalain ng Panginoon. Pero dahil nga hindi dumarating ang pagpapala, sumusuko ang isa, maghihiwalay din sila. Para lang makamit niya yung pangarap niya sa buhay niya. Ganyan ang nasa isipan ng mga tao. Puro mga bagay sa salibutan, kayamanan. Pero huwag nating isipin ang ganung bagay. Kaya nga kayong mga mag-asawa, mahalin ninyo ang bawat isa. Isipin lang natin, mostly, madalas, ang babae ang mahina. Totoo yan. Ang babae ang mahina. Mas nai-stress ang mga babae kaysa sa lalaki. Kaya nga mga lalaki, pagtiisan ninyo yung mga asawang babae. Pagtiisan nyo sila kasi nga, kailangan nila kayo. Kaya kayo mga babae, alam na ninyo na kayo'y mahina. Sinasabi nga ng Biblia, mahina ang mga babae. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae kasi nga mahina sila. Amen. Hindi nila kayang pagtagumpay kasi nga sila hinugot lang sa inyong tadyang. Hinugot lang sila sa inyong tadyang kaya sila mahina. Kaya nga mga lalaki, magpakatatag kayo. Kayo ay buo na binigay kayo ng ating Panginoon. Ngayon, kayong mga babae, pagpasalamat na ninyo na binigyan kayo ng asawa kasi nga kung paano si Adan ay binigyan ng kanyang asawa na si Eva, ganoon din naman kayo. Ibinigay kayo ng ating Panginoon. Ang bawat isa sa inyo ibinigay, ang bawat isa. Kaya kayong dalawa is magmakalan. Huwag niyong isipin na ang asawa niyo ay sumpa. Sa title natin ngayon, pain. Ang title natin ngayon is pain turned into blessing. Blessing ang inyong mga asawa. Isipin niyo kapag na-stress kayo, sino ang pinagbabalingan niyo ng stress? Yung asawa niyo mismo. Ibinibigay niyo yung stress niyo sa asawang lalaki, tapos sasabihin niyo, hindi kayo blessing sa amin. So, blessing niyo yung asawa niyo lalaki kasi nga, wala kayong pinagbibigyan ng stress kundi asawa niyo lang. Tama o mali? Tama. Walang ginagawa ang asawa at lalaki, pero ginaaway ninyo ang inyong mga asawa. Ibig sabihin, yung stress ninyo, ibinibigay nyo lang sa inyong asawa. Tagabit-bit yung lalaki ng stress ng babae. Kaya nga, magpasalamat kayo sa Panginoon, binigyan kayo ng asawa. Kung wala kayong asawa, sino pagbibigyan nyo ng stress? Wala. Oh, Father's Day ngayon. Bawal magalit. Nakabang na yung mga babae, bawal magalit. Hindi ngayong araw lang to Kayo, dapat magmahalan ng dalawang mag-asawa. Huwag niyong isipin na ito'y pain na binigay sa inyong Panginoon. Isipin niyo, blessing yan ng Panginoon. Pinagpala kayo ng Panginoon, binigyan kayo ng asawa. Minsan kasi yung babae mahina, pinapalakas siya ng kanyang asawa lalaki. Minsan naman yung lalaki mahina, nandyan yung babae na malakas. Pinapalakas siya. Kayong dalawa is nagtutulungan para hindi kayo bumagsak sa harapan ng Panginoon. Kaya ngayon dalawang mag-asawa, madali silang maghiwalay kasi nga hindi sila nagtutulungan sa pananampalataya, sa suliranin, sa mga pagsubok sa buhay nila. Kaya nga mga lalaki, kayo dapat yung magpursige sa harapan ng Panginoon, matuto kayo magbasa ng Biblia, marunong kayong manalangin, mga lalaki. Dapat kayo, huwag kayong magpadaig ng stress ng mga babae. Dapat kayo, tumayo kayo bilang isang ulo ni Kristo. Ipakita ninyo yung pagiging ulo ni Kristo mismo. Dapat makita sa mga lalaki kung paano sila kumilos na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Kayong mga lalaki ang mag-guide sa inyong mga asawa, mga anak, para sila ay matulungan. Ang mga babae, natural na sa kanila na stressan. Madali sila ma-stress, madali matukso. Dahil si Eva, siya yung una na tukso. Hindi lang dahil si Eva ang una na tukso. Dahil mahina talaga ang babae. Napakahina. Sinabi na ng Panginoon yan, mahina ang babae.
Hindi ang lalaki ang mahina, kundi ang babae mismo ang mahina. Kaya mostly laging nag-aaway ang mag-asawa, nangunguna ang babae. Hindi ang lalaki mismo. Nag-aaway ang mag-asawa, nagiging dahilan ng lalaki kasi nga ang lalaki mismo is napakahina sa pananampalataya. Hindi niya alam i-handle. Sabi nga ng Panginoon, kayong mga lalaki, dapat magpakatatag kayo sa pananampalataya. Kasi nga, mahina na ang inyong asawa, mahina ka pa, paano maliligtas ang inyong buong sambahayan? Kaya kayong mga lalaki, aralin ninyo sa salita ng Diyos kung paano kayo magiging ilaw ng tahanan. Napaka-importante niya dahil sa harapan ng Panginoon, sasabihin mo, Lord, kunin mo na ako, ayoko na makasama ang asawa ko. Sa harapan ng Panginoon, nuwasan yung tadyang mo, kulang ka. Ibig sabihin ko lang nito, kinakailangan iisa ang inyong katawan. Yung mag-asawa, representative. Kung paano tayo nag-isa kay Kristo, dapat isa din kayo, dalawa mag-asawa. Pag naghiwalay kayo kay Kristo. Kung paano ang relasyon niyo yung mag-asawa, ganun din ang relasyon niyo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang tatandaan ninyo. Kung ginagalit ninyo ang inyong asawa at nagtataksil kayo sa harapan ng inyong asawa, nagtataksil din kayo sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi nyo inaalagaan ang inyong asawa, ganun din ang ginagawa nyo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, blessing ang inyong asawa. Ingatan nyo ang inyong asawa, paglingkuran ninyo ang inyong asawa. Kayong mga babae, gampanan ninyo ang tungkulin ninyo bilang isang babae sa inyong asawa. At kayong mga lalaki, gampanan nyo rin ang tungkulin ninyo bilang asawa para mahalin ninyo ang inyong asawang babae. Huwag nyo hayaan ang inyong asawa ay lumayo at mapunta sa impyerno. Dahil kayo ang sisingilin ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo, na kayong dalawa ay isang katawan na hindi na kayo maaari pa maghiwalay pa. Ang kabigatan ng isa ay kabigatan mo rin naman. Magtulungan kayo sa lahat ng kabigatan nararanasan nyo ngayon. Kasi nga, pagpapalain kayo ng ating Panginoon kapag kayo isa sa pagpitpit ng mga suliranin na iyan. Madalas kami dalawa ng aking asawa kapag siya na-stress. Nakikita ko siya, iiyak lang siya. Hindi ko alam kung bakit siya na-stress, iiyak siya. Sasabihin ko sa kanya, tara magdasal tayo. Gusto mo ipagdasal kita? Kami dalawa nag-holding hands, nag-pray. Kasi nga nakikita ko yung kabigatan niya. Hindi ko man nararamdaman yung kabigatan niya sa puso niya. Sa pamagitan ng pananalangin, magiging isa kami dalawa sa kabigatan na iyon. Pagkatapos ng prayer, magiging magaan na yung pakiramdam niya. Kasi nga, nakaramdam siya na hindi siya nag-iisa. Ganyan din ang gawin ninyo sa inyong mag-asawa. Kapag nai-stress ang isa, lapitan mo siya. Gusto mo ba ipagdasal kita? Gusto mo ba magdasal tayong dalawa? Yan ang gusto ng ating Panginoon. Nakikita niya na ginagampanan ninyo yung tungkulin ninyo kapag may kulang sa isa. Gampanan ninyo. Dapat alam ninyo, hindi yung nai-stress na siya, dadagdagan niyo pa yung stress ng inyong asawa. Magagalit ka pa. Intindihin mo ang iyong asawa sa kanyang nararamdaman. Yun ang tunay na pagmamahal sa iyong asawa. Kaya nga, mga kapatid, tandaan natin, yung lahat na nararanasan natin sa buhay natin, huwag nating isipin yan ay hindi blessing. Blessing yan sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ka kasi nga magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Pagpapala yan sa buhay natin, kahit na napakabigat yan, hindi ka na nag-isa, kasama mo ang iyong asawa. Dalawa na kayo eh. Dalawa na kayo, kaya kaya nyo ng dalawa yan. Hindi kayo babagsak. Basta ang isipin ninyo, nasa gitna ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang magiging pundasyon ninyo sa buhay ninyo. Ang ating Panginoon, nais lamang niya kahit maghirap tayo sa buhay na ito, okay lang. Sabi nga ng Panginoon, huwag tayong maghangad ng maraming pera sa mundong ito. Kasi nga, yan ang dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawang mag-asawa. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi nila alam kung paano sila lalakad sa pananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoon, maraming pamilya nasisira. Kaya nga sabi niya, sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasakiman, saan? Sapagkat sa buhay ng tayo, wala sa dami ng kanyang kayamanan. Although na wala kayong kayamanan, okay lang, maging masaya pa rin kayong mag-asawa. Wala kayong kayamanan. Sabi nga ng Panginoon, hindi sa dami ng kayamanan ng buhay. At least, mahirap man kayo, masaya kayong dalawa nagsasama mag-asawa. Hindi kayo nag-aaway, hindi nyo ini-stress ang sarili nyo sa mga bagay na hinahangad ninyo. At least, pagdating ng araw, magkakamit kayo ng buhay na walang hanggan.
ang ating Panginoon. Bakit ko sinasabi to? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi na kayo taga-sanlibutan. Sabi nga lang tayo, yung ano natin ngayon, mapahalat ka kung nilalais ka. Doon ka mag-focus. Ang tunay na mapahalat sa isang tao, yung taong nilalait, yung taong inuusig. Yun ang tunay na mapahalat sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat sinabi niya, hindi ka na taga-sanlibutan. Bakit niya sinabi hindi ka na taga-sanlibutan? Kung ang ating Panginoon, kung pinapuot sila sa akin, napupuot din sila sa inyo. Kasi nga, hindi na kayo taga-sanlibutan. So kung hindi na kayo taga-sanlibutan, sinasabi ng Panginoon, alalahanin niyo, ako muna ang kinapuotan nila. At kayo'y kapupuotan din nila. Kasi nga, anong sabi ng Panginoon? Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Yun ang tunay na labanan ng isang mananampalataya. Napupuot sila sa inyo. Kaya nga kayo mga kapatid, mostly sa mga babae, mas mabuti pa sa inyo na wala na kayong marami pang mga kaibigan. The more na marami kayong kaibigan, hindi ko naman sinisiraan. The more na marami kayong kaibigan, iba-ibang klase na pag-uugali na meron ng mga babae sa mga ano nila. The more na marami silang mga kaibigan, ang dami nilang pinapakinggan na negative. Mas mabuti pa magkaroon kayo ng kaibigan na 2, 3, ganun lang. At least mananampalataya ang inyong mga kaibigan. Pero ang mga taong kaibigan, sabi nga ng Panginoon, kapupuotan nila kayo kasi nga, pinili ko na kayo. Tignan ninyo, nung kayo naging isang Kristiyano, kinapuotan kayo ng inyong mga kaibigan. Bakit? Kasi nga, pinili na kayo ni Yesu Kristo. Lumayo kayo sa kanila. Kasi nga, ang sabi niya, sila'y magagalit sa inyo kasi nga hindi na kayo taga-sanlibutan. Pero kung kayo taga-sanlibutan pa rin, mamahalin nila kayo. Totoo yan. Kapag kayo taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo. Ako, base sa aking experience, ako'y pumapasok sa disco club, umiinom. Lahat yan ginagawa ko. Pero nung ako'y nagsimba na, sabi sa akin ng mga Korean, simula nung nagsimba ka lang, siraulo ka na. Hindi ka na sumasama sa amin, hindi ka na umiinom, hindi ka na nagdi-disco, lahat ng yan, hindi ka na sumasama sa amin. Tinatawag nila ako Doray. Kasi nga, hindi na ako nakikisama sa kanila. Ibig sabihin, hindi na nila ako mahal. Kinapupuotan na nila ako ngayon. Kasi nga, ako'y lumalakad sa katotohanan na. Dahil nalaman ko na katotohanan, yun pala magdudulot sa akin ng kamatayan. Kaya nga, malalaman ninyo yung tunay na pagmamahal ng mga kaibigan ninyo kapag concern sila sa iyo. Hindi lamang sa pansanlibutan. Makikita niyo kapupuotan kayo dahil sa pagpili ninyo sa ating Panginoong Jesucristo. Okay lang na magkaroon kayo ng 2 kaibigan o isa. At least, alam niyo na mahal kayo ng inyong mga kaibigan. Mahal kayo, natutulungan kayo hindi lamang sa pang-financial na problem, kundi pang-spiritual. Yan ang tunay na kaibigan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nung sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo bago siya dakpin, nung bago siya dakpin, pinalakas niya yung loob ng kanyang mga apostol. Ano sabi niya sa kanyang mga apostol? Huwag na kayong mabalisa. Sabi niya, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. At sumampalataya din kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama. Ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo na matitirahan. At kapag naipaganda ko na kayo, sabi niya, na matitirahan, ako'y babalik sa iyo at isasama ko kayo. Pero yun, ang ating Panginoong Jesucristo, nangako siya na babalik siya rito. Ipagkahanda tayo ng matitirahan doon sa langit. Kaya nga, mananampalataya lang tayo sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat sabi ng ating Panginoon na pagtagumpayan ko ng salibutan, mapagtatagumpayan nyo rin ang salibutan. Pero sinasabi ng ating Panginoon, uusigin kayo ng mga tao sa salibutan. Yan ang tunay na pagpapala sa harapan ng ating Panginoon. Kapag ang isang taong mananampalataya ay dumaranas na siya ng mga pagsubok, mga pag-uusig sa buhay niya, isipin niya, nasa panig na siya ng ating Panginoon. Marami mga Kristiyano ang hindi dumaranas ng pag-uusig. Dali lang para sa kanila ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Napakagaan ang pamumuhay nila bilang isang mananampalataya dahil wala silang labanan. Dahil mas iniibig sila ng taga-salibutan. Kasi nga mas pinili nila ang mga taga-salibutan. Pero once na pinili mo ang ating Panginoong Jesucristo, darating ang pag-uusig sa buhay ninyo. Makikita ninyo kung pinili na kayo ng ating Panginoon. Kung pinili nyo rin ang ating Panginoon, makakaranas kayo ng pag-uusig sa mga tao. Sasabihin nila,
Oh, nagbabanal-banalan ka, makasalanan ka rin naman. Dati ganito ka, ba't ganyan ka na ngayon? Uusigin ka nila dahil sa pagbabago ng iyong buhay. Kaya nga mga kapatid, makikita natin yan sa paligid natin. Kaya nga, sa buhay natin iyon, sabi nga ng Panginoon, ako ang daan, ang siyang buhay at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kung sa pamagitan ko. So sa buhay natin ito, ang Panginoong Jesucristo lamang siya makakatulong sa atin, sa buhay natin. Although na maghirap man tayo dito, basta magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, siya lang ang daan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay na sa krus. Namatay siya. Nagtiis siya ng hirap. Tignan niyo ang ating Panginoon. Bago siya ipahakto sa krus, nung sa gabi na siya nagdasal siya sa Panginoon. Sabi niya, Ama ko, alisin mo ang koko ng paghihinagpis na ito. Alam ni Jesus Christ na daranas siya ng hirap, pero sa kabila ng hirap na iyon, pagpapala para sa ating lahat yun. Pagpapala para sa ating lahat. Alam niya na magduro siya. Alam niya na daranas siya ng hirap, daranas siya ng pagkapako sa krus, daranas siya ng kamatayan, pero ginawa na iyon para lamang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa buhay natin ito, habang nabubuhay tayo, alalahanin natin yung kagandahang loob ng ating Panginoong Yesus. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Huwag nating isipin yung mga bagay na nasa sa libutan ito. Isipin natin na tayo'y pinili na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Yesus, naligtas na tayo, tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang dugo, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Kaya nga mamuhay tayo ayon sa buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. Mamuhay tayo ayon sa kanyang mga salita. Mga kapatid, isipin natin na habang lumalakad tayo dito, lumalakad tayo sa makipot na pintuan. Huwag tayong lumakad sa maluwang na pintuan dahil yan ay pintuan ng kamatayan. Isipin natin yung paglalakad natin, habang naglalakad tayo, hinahadlangan tayo ng mga demonyo. Yung mga bagay na iyan, ipagsubok lang sa buhay natin. Ang lagi natin iisipin kung paano natin mabibigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Isipin natin, lagi tayong mapalad. Mapalad tayo kapag inuusig nyo kami. Sige lang, usigin nyo kami, at least alam namin, panik kami sa aming Panginoong Jesucristo. Magkakamit kami ng buhay na walang hanggan. Maging tapat tayo sa harapan ng ating Panginoon. Huwag nating isipin na tayo ay pinapahirapan ng ating Panginoon. Huwag nating isipin na tayo ay naghihirap sa mundong ito. Ang isipin natin, the more na paghihirap, the more na mapalad tayo sa mundong ito. Kasi nga kasama ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi na kayo nag-iisa sa buhay niyo ngayon. Kasama ninyo ang ating Panginoon. Tingnan natin yung kwento. May kwento dito sa Biblia na isang mayaman, napakayaman niya, nasa kanya ng lahat. Maraming mga hayop, mga alagang hayop, marami siyang mga ari-arian, marami siyang mga kawan, marami siyang mga alipin. Ang pangalan niya is Job. Alam niyo yung kwento ni Job, di ba? Ang sabi ng Panginoon, nung sila'y nagkatipon doon sa langit, nandun si Satanas. Ang kwento ni Job, kung babasahin natin dito, tinanong siya ng Panginoon, Satanas, saan ka ba nang galing? At sabi ni Satanas, andun, nagpapagala-gala ako, nagpapaikot-ikot ako sa mundong ito. Naggagala-gala ang demonyo sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoon, nakita mo ba yung anak ko si Job? Napakabuti noon. Sabi niyo, hindi siya sumasamba sa ibang Diyos. Mabuti yun, sumasamba sa akin. Mabuting lingkod. Pero sabi niya, sambahin pa kaya kayo ni Job. Kung tanggalin, kung wala na siyang makukuha mula sa iyo. Di ba napakaraming mga tao dito na nakabase sa mga pagpapala sa mundo ito? Iniisip nila, pinagpapala sila ng Panginoon. Pero sabi ni Satanas, tanggalin mo kaya sa kanya yung mga pagpapala niya. Ang sabi niya, inaalagaan ninyo siya sa kanyang pamilya at sa lahat ng ari-ari niya, pinagpapahalan niyo, pinupuno niyo kanyang kayamanan sa lupain ito. Subukin ninyo, alisin lahat-lahat sa buhay niya. Harap-harapan kayong susumpa. Susumpain niya kayo. Yun ang sabi ni Satanas sa ating Panginoon. Sabi niya, okay Satanas, sa gayon, gawin mo. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. Pero ang ginawa ni Satanas, nung nandun na sila, isang alipin nagbalita sa kanya. Ang sabi niya dito,
Walang ano-ano'y dumating sa kanya yung isang alipin. Sinabi niya, habang kami nag-aararo at nag-aalaga ng baka at asno, kinuha nila at pinatay. Pinatay po. Yung lahat ng mga kasama ko, kinuha din yung baka at mga asno. Ako lang po ang natira. Habang nagbabalita siya, dumating naman yung isa, hindi pa natatapos yung pagbabalita niya. Sabi niya, tinamaan po ng kidlat ang lahat ng tupa at lahat ng mga kasama ko, ako lang natira. Habang nagbabalita pa isa, hindi pa tapos. May dumating na naman na isa. Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeo. Kinuha po lahat ng kamelyo. At pinatay, ako lang po natira para magbalita. May dumating pa na isa habang nagbabalita siya. Yung mga anak niya po, habang sila nagiinom at nagkakainan, hinampas ng malakas na hangin ng bubong. Silang lahat ay namatay. Ako lang po ang natira. Biruin niyo yun, lahat ng ari-arian niya, pamilya niya kinuha, pinatay. Si Job lang at ang kanyang asawang natira. Pero anong naging sagot niya? Sabi niya, tumayo si Job. Pinunit niya ang kanyang damit. At nagpuri sa Panginoon. Kaya ba natin na magpuri sa pangharapan ng Panginoon? Alisin niya yung kayamanan ninyo, paghirapan kayo, hindi lang kayo tugunin ng Panginoon, nagre-reklamo na kayo. Hindi pa tinutugon ng Panginoon, napakatagal Lord yung hiling ko, nagre-reklamo na kayo. Si Job, tinanggal lahat ng kayamanan niya, ari-arian niya, pati mga anak niya, pinatay lahat. Pero ang ginawa niya, lumuhod siya at nagpuri sa harapan ng Panginoon. Sinong tao makakagawa nun? Inalis na sa iyo lahat, pero nagpupuri ka pa rin sa harapan ng Panginoon. Sinasamba niya ang Panginoon. Ang sabi niya, ubad akong lumabas. Sa sinapupunan ng aking ina, ubad din akong babalik. Ubad akong babalik sa lupa. Si Yahweh nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin ng Panginoon. Sino kaya makakapagpuri sa harapan ng Panginoon kapag wala na sa kanya yung mga biyaya? Kaya nga huwag niyong hangarin na sobrang biyaya kapag tinanggal sa inyo, baka hindi niyo kayanin. Hindi kayo nakahanda. Kapag tinanggal sa inyo ang biyaya, ang magandang gawin natin, kapag wala pa ang biyaya sa harapan ng Panginoon, lumuhod kayo. Kaya niyo ba mag-fasting sa harapan ng Panginoon para sa inyong mga kahilingan? Kapag nag-fasting kayo, tagpakumaba sa harapan ng Panginoon, maniwala kayo, tutugunin kayo ng ating Panginoon. Maraming karanasan na ganyan. Hinihingi nila sa Panginoon, bakit wala pang ganito? Pero nag-fasting sila. Pagkatapos nila nag-fasting, dumating ang biyaya sa buhay nila. Ibig sabihin, hindi ka magre-reklamo kung wala ang biyaya sa iyo. Bagkus, magpapakumbaba ka at sasamba pa rin sa Kanya. Kaya nga, biyaya dumarating sa buhay ng isang tao. Kasi nga, marunong siya manalangin muna. Marunong siya magpakumbaba. Marunong siya maghintay sa mga biyayang dumarating sa buhay niya. Kaya nga, hindi doon natatapos ang pagsubok ni Job. Lumapit ulit si Satanas doon sa harapan ng Diyos. Oh, saan ka na naman nanggaling? Nagpapagala-gala na naman ako sa mundong ito. Nakita mo ba si Job? Napakatapat niyan. Ang sabi ng Diyos, hindi yan, sumasamba siya sa akin. Tapat siyang lingkod. Ang sabi ng Satanas sa kanya, sabi niya, ang tao, natatakot yan mamatay. Subukin mo siya pagdating sa kanyang katawan. So, sabi ng Panginoon, sige, gawin mo ang nais mo. Huwag mo lang siyang papatayin. Ang ginawa ni Satanas, binigyan siya ng sugat mula ulong yung talampakan. Naupo si Job sa basurahan. Nagkaroon siya ng nagnanaknak na sugat sa kanyang buong katawan. So, naupo lang siya doon para tiisin yung hirap niya. Pero dumating yung kanyang asawa, sabi niya, oh, Job, sumuko ka na. Sumpain mo na ang Diyos. Sumpain mo na para mamatay ka. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Madalas ang babae sumusuko sa mga pagsubok. Kaya nga, si Job dito, matatag pa rin siya. Kahit napakaraming pagsubok, ang babae madalas maunang sumuko sa mga pagsubok na ito. Kaya sabi ng kanyang asawa, Job, sige na, sumuko ka na, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Ibig sabihin, suko ng kanyang asawa sa mga pagsubok na dumating sa buhay nila. Pero si Job, patuloy pa rin siya. Patuloy pa rin siya lumalaban sa mga pagsubok na ito. Ang sabi ni Job, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan. Yung sinasabi mo, pagpapala lang ba tatanggapin mo sa Diyos? Pagpapala lang ba tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan tayo ng pagdurusa? So yung pagdurusa na iyan, tanggapin mo. Huwag mong
Huwag mong isuko yan. Huwag mong i-give up. Huwag mong sabihin sa iyong asawa, give up na ako. Ayoko na. Kaya nga, babae, magpakatatag ka. Sabi ng Panginoon, dito sa Biblia, sabi ni Job, pagpapala lang bang tatanggapin mo? Ayaw mo bang tumanggap ng pagdurusa? Alam niyo ba kung bakit sinabi ni Job yun? Kasi nga, andun yung katapatan ni Job. Na alam niya, kapag napagtagumpay niya yung pagsubok na iyon, andun yung pagpapala niya. Kaya nga si Job, nung mapagtagumpayan niya yun, pagkatapos niya mapagtagumpay, ibinalik ng Diyos sa kanya lahat ng mga nawala sa kanya. Dinoblihan niya yun ng pagpapala. Binigyan pa siya ng mga anak ng doble pa. Kaya nga kung kayo ay humihiling sa harapan ng Panginoon at hindi pa ito binibigay, huwag kayong susuko. Dalawa kayo, magtiwala pa rin kayo. Sabihin niyo sa harapan ng Panginoon, hindi lang pagpapalang tatanggapin namin, kundi pagdurusa din, magtitiwala kami sa iyo. Pero dito si Job, ang kwento niya, naranasan niya yun, napatunayan, na siya ay nagkasala. Na-realize niya sa harapan ng Panginoon, dahil nga sa sobrang yaman ni Job, hindi niya naisip na siya pala ay makasalanan. Madalas sa mga tao, kahit iniisip nila, dahil sa sobrang biyaya na dumarating sa buhay nila, hindi na nila naisip na sila pala ay isang makasalanan. Totoo yan. Kapag ikaw ay nagkaroon ng biyaya, hindi mo na maisipan ang ating Panginoon. Pag dire-diretso yung pagpapala sa buhay mo, masaya ka lang. Masaya ka lang sa harapan ng Panginoon, pero hindi mo nare-realize yung isang bagay na kulang sa iyo na dapat kang magsisi sa mga kasalanan mo. Ang buhay ni Job, ito isang kwento na kung saan napakayaman niya, pero hindi niya inisip na siya pala isang makasalanan. Ginawa ng ating Panginoon, ipinarealize kay Job na siya isang makasalanan. Kaya nung ma-realize ni Job na siya isang makasalanan, doon pa lang ibinalik sa kanya ang pagpapala na nasa kanya. Kasi nga sa sobrang dami ng kanyang kayamanan, iniisip niya, pinagpapala ako ng Panginoon, bakit ako makasalanan? Ganyan ang pag-iisip ng isang tao. Bakit ako magsisisi? Gayong napakarami kong blessing na natatanggap. Ibig sabihin, malakas ka sa Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon, ma-realize mo sa buhay mo, dapat ikaw ay may isang makasalanan. Although na napakarami mong biyaya sa buhay mo ngayon, lagi mong iisipin na ikaw ay isang makasalanan. Isipin niyo kung meron kang marami kang pera, sunod-sunod ang katugunan ng iyong mga panalangin, hindi mo isipin magsisi sa harapan ng Panginoon. Ang lagi mo lang sasabihin, Lord, salamat, Lord, salamat, Lord, salamat. Pero hindi mo isipin, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Totoo yan. Nung kami tumanggap ng blessing, hindi na namin naisip ang Panginoon. Hindi namin naisip na magbigay ng tithes hanggang sa maubos lahat ang blessing. Nung naubos na lahat ang blessing, doon lang namin na-realize na kami ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Nagpakasasa kami sa kayamanan na ibinigay ng Panginoon sa amin. Pero hindi namin naisip na kami pala ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Ganyan ang pamumuhay ni Job. Ipinaranas lang sa kanya ng ating Panginoon ng biyaya, pero dapat natin maunawaan na dapat maintindihan natin na tayo isang makasalanan sa harapan pa rin ng ating Panginoon. Mayaman ka man o mahirap, tayo makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, tayo sa buhay natin, dapat natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Habang tayo nabubuhay, yung mga pagsubok na dinanas ni Job, ito'y aral para sa atin na kung saan isipin natin mabuti. Hindi lamang pala sa mga pagpapalang ito. Hindi lamang sa dami na kayamanan, kundi sa kung paano tayo dumaranas ng mga hirap sa mundong ito. Ang isipin natin kung paano tayo inuusig ng mga tao. Yan ay ang batayan ng isang pagiging mapalad sa harapan ng ating Panginoon. Kayo ba inuusig kayo ng mga tao sa inyong, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo? Inuusig ba kayo? O hindi kayo inuusig dahil wala naman kayong kaaway o dahil mahal kayo ng taga-salibutan. Kaya nga kung pipiliin ninyo ang ating Panginoon, mag-uumpisa ang pag-uusig ng mga tao sa inyo. Makikita nila, lalabas kung paano kayo namumuhay sa harapan ng ating Panginoon. Maging humble tayo. Kaya nga, sabi nga ng ating Panginoon dito sa Biblia sa 2 Corinthians, sa 2 Corinthians chapter 7, verse 8, ngayon ay nagagalak ako sa inyo sapagkat kayo ay nalungkot dahil sa sulat na ibinigay ko sa inyo. Ang sabi niya dito, pinagsisihan ninyo, tinilikuran ng inyong pagkakasala, kaya hindi kayo napasama dahil sa amin.
Sapagkat ang kalungkutan dahil sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabagong buhay tungkol sa kaligtasan. Ngunit ang pagkakalungkot na dulot ng mundong ito ay humahantong sa kamatayan. Dalawang bagay ang kalungkutan ng isang tao. Nalulungkot ang isang tao dahil hindi niya matanggap ang yung mga bagay na hinihingi niya sa harapan ng Panginoon. Pero yung kalungkutan na sinasabi ng ating Panginoon, yun yung kalungkutan na nagdudulot sa inyo na maparealize yung inyong mga kasalanan. The more na nare-realize ninyo yung kasalanan ninyo sa harapan ng Panginoon, nalulungkot tayo dahil iniisip natin na tayo pala isang makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon, ma-realize natin ang ating mga pagkakasala. Ito'y magbigay man sa atin ng kalungkutan, masakit man na tanggapin yung mga rebuke na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, at least, nagbigay daan para sa atin na pagsisihan natin at talikuran ito. Pero yung kalungkutan na sinasabi ng tao, nalulungkot ako dahil wala akong ganito, sasabihin mo sa iyo, malungkot ako, bigay mo sa akin to, magkakaroon ako ng kasiyahan. Hindi yan totoo. Magbibigay yan ng kamatayan sa kanya. Lahat yung mga kalungkutan sa mga bagay sa salibutan, magbibigay sa inyo ng kamatayan. Ang kalungkutan ng pagbibigay sa inyo ng buhay, yung pagsisihan ninyo ang inyong mga pagkakasala. Kinakailangan natin maunawaan mabuti. Madalas sa buhay natin umiiyak tayo. Umiiyak tayo dahil hindi natin makamtan yung mga hinihingi natin. Pero taste lang tayo sa buhay natin ito. Magtiwala tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sinasabi nga ng ating Panginoon, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Ipinapahiwati sa atin ng ating Panginoon upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Nakipag-isa tayo kay Kristo, asahan natin yung mga kahirapan at pag-uusig. Sabi nga ng ating Panginoon, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Normal na sa atin ang pagkapighatian sa mundong ito. Masasabi natin na walang pag-asa sa mundong ito. Sa bawat araw na gumigising tayo, may problema. Pagkatapos ng problema, meron na naman panibagong problema. Hindi natatapos ang problema. Sabi ng Panginoon, ngunit tibayin ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napagtagumpay na ng Panginoon ang sanlibutan. Magagawa nyo rin mapagtagumpayan ang sanlibutan ito sapagkat ibinigay na sa inyo yung daan kung paano kayo makakapunta ng langit. Sabi nga ng Panginoon, ako ang daan. Si Kristo lang ang daan. Hangarin ninyo yung tamang daan na ito. Si Kristo mismo ang hangarin niyo sa buhay niyo. Kaya nga kung tayo nagtagumpay na magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Ibibigay sa atin ng ating Panginoon yung buhay na walang hanggan. Sabi nga ng Panginoon, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyang ito ay hindi mayahambing sa kalwalating mahayag sa atin balang araw. Yung mahayag na kalwalhatian ito yung buhay na walang hanggan ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, maging tapat tayo hanggang wakas. Ang pagiging tapat ang siyang magiging pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya matuto tayong maging tapat sa harapan ng ating Panginoon. Lagi natin iisipin ang ating Panginoon. Huwag natin isipin na tayo'y mahirap lang. Huwag natin sayangin yung kagandahang loob ng ating Panginoon na Kristo na pinagkaloob sa atin. Huwag natin sayangin yung dugo niya, yung buhay na inialay niya para sa atin. Ang isipin natin kung paano natin siya mabibigyan ng kaluburan. Nang sa gayon, ituring tayong isang mapalad na isang mananampalataya. Kaya nga sa buhay natin dito, usigin man kayo ng usigin, okay lang. Napapatunayan sa buhay natin bilang mga mananampalataya na tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Natural lang na tayo dumanas ng mga pag-uusig. Kasi nga kung paano inusig ang ating Panginoong Jesucristo, tayo rin ay usigin sa buhay natin ito. Kasi nga lumalakad na tayo sa katotohanan. Wala na tayo sa kadiliman. Inalis na tayo sa kadiliman. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay na para sa atin. Kaya nga pasanin natin ang krus ng ating Panginoon. Saan man tayo naroon, matuto tayong magpahayag ng salita ng Diyos. Ipahayag natin ang katotohanan tinanggap natin sa harapan ng ating Panginoon. Huwag natin ikakaila ang magandang balita. Huwag natin ikakaila yung tinanggap natin na magandang balita. Kasi magbibigay din naman sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ito, sikapin natin magpakatatag sa lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin. Although na may kahilingan tayo na hindi pa dumarating, magtiis tayo. Isipin natin,
na habang hinihintay natin yung pagbabalik ng ating Panginoon, sikapin natin magdasal lagi. Dapat tayo mapuspos ng Holy Spirit. Ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit na magiging gabay para sa buhay natin dito. Dapat panatiliin nyo sa inyong puso yung banal na Espiritu Santo. Dahil hindi kayo makakalakad sa harapan ng ating Panginoon kung wala sa inyo ang Espiritu Santo. Mga kapatid, lagi tayo magdasal at magsisi sa ating mga kasalanan na sa gayon, ang banal na Espiritu Santo ay suma sa atin. Huwag natin pagarihan sa puso natin ng mga demonyo. Kapag naghari sa ating puso ang mga demonyo, nasa yung buhay natin talagang babagsak. Kaya nga, sikapin natin na magdasal sa harapan ng ating Panginoon. Pagbulay-bulayin natin ang mga salita ng ating Panginoon at isabuhay natin ang salita niya. Na sa gayon, makita ng ating Panginoon na tayo lumalakad talaga na ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, sa oras na ito, tayo manalangin na sabay-sabay. Manalangin tayo sa harapan ng ating Panginoon na tayo mismo sa harapan ng Panginoon na kung ganap ba tayo mananampalataya, makikita dito yung paglakad natin sa harapan ng Panginoon kung tayo ba inuusig na ng mga tao. Isipin natin mabuti kung ano bang nagagawa natin sa harapan ng ating